Again, Happy New Year sa ating mga kababayan na naandiyan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sana nga naging maayos ang ating celebration ng ating New Year's Eve, ang pagpasok ng 2026. At ngayon po, dahil hindi pa naman tayo ganun kaseryoso sa ating mga kwentuhan, pag-usapan uli natin yung medyo nakakatawa na nakaka-worry din paminsan-minsan na mga subject matter. Pero mas madalas, yung politika sa atin, hindi po pwedeng hindi natin seryosohin dahil kahit na nakakatawa yung mga nakikita natin, dapat i-consider natin na malaki ang epekto nito sa ating bansa kung hindi natin pag-iisipan at hindi natin madidesisyonan ng tama. Ito po ang pagiging USEC nitong si Attorney Claire Castro. Welcome ito para sa akin. No? Although nabanggit ko na ito noon pa, kasi nga nung panahon na kabi-kabila ang mga atake dito kay PBBM, ay wala talagang sumasagot. Noong mga panahon na yun, nung wala pa si Yusek Claire Castro, ang nagsasalita dyan, itong sila Executive Secretary Bersamin at itong si PBBM na puro wala naman silang talim. Hindi po ito matatalas magsalita. Kaya nung panahon na binabakbakan sila ng mga comments, ng mga kung ano mga salita, nitong mga Dutertes at ng mga kapanalig nitong si Duterte, talagang bugbog sarado itong si PBBM. Kaya nung pumasok itong si Yusek Claire Castro diyan sa Malacanang at nag-umpisa nga siyang magsalita para sa Malacanang para doon sa labanan yung mga tinatawag na fake news. Kahit papano, medyo nagkaroon ng anghang yung mga salita galing dyan sa Malacanang. Kasi dati talagang wala talaga bugbog sarado talaga ito si PBBM. Nakakaawa. Kaya nung time na yan, sabi ko nga, dapat talaga merong spokesperson itong Malacanang na medyo lumalaban naman. Na pag nagsalita itong kabila, dapat merong kaagad sagot. Kung matalim ang salita ng mga nasa kabilang panig, dapat matalim din ang sagot ng Malacanang. Na ngayon, nangyayari na nga. Na hindi noon nangyayari. Ako naman ay hindi matatawag na loyalist ni PBBM. Pero nakikita ko po yung ginagawa siyang punching bag noong mga panahon na wala pang sumasagot para sa kanya. At hindi uubra na siya rin ang sasagot dahil itong si PBBM, natural talagang very gentle magsalita. Napaka-lumanay. Kaya dito sa politika sa Pilipinas, para sa akin, hindi po pwedeng ganyan Hindi po pwedeng puro bait ka lang. Hindi po pwedeng lahat dadaanin mo sa pagiging disente. Matinong sagot, mapayapa, malumanay. Hindi po pwede sa atin sa Pilipinas yan. Especially so, kung ang nasa kabilang panig ay katulad nitong si Sara Duterte. At nung hindi pa nakakulong itong si Digong, itong katulad ni Digong Duterte. At nakita nyo naman kung paano itong sila Harry Roque, kung paano magsalita. Na ngayon lang may sumasagot na katulad ni Yusek Claire Castro. Pero nung wala pa, di ba? Lahat yan, ilang bibig ang pinanggagalingan ng mga maaanghang na salita sa kampo nitong si Sara Duterte at ni Digong Duterte. So ngayon, bakit natin binabanggit yan? Kasi ako, natutuwa ako doon sa mga pagiging patola. Kahit pa paano, natutuwa ako dito sa pagiging patola ni Yusek Claire Castro. Na hindi niya pinababayaan na maging ganito na ginagawang punching bag yung ating presidente. Na tama lang naman. Hindi po pwedeng mananahimik ka na lang sa mga ganitong klase pananalita. So ito, nung isa sa mga broadcast niya, sa episode niya, nakita ko yung, akala ko kung ano yung surprise na ilalabas niya. Sinabi niya, meron siyang binili, meron siyang regalo para sa kanyang sarili. At nakakatawa
nung inilabas niya na ito pala ay Chucky doll. Chucky doll na nakangiti at sinasabi niya nga na cute naman pala ang Chucky doll pag nakangiti. Oh, at hindi nakasalubong ang kilay. So, yun yung ating sinasabi na kahit papaano itong mga ganitong klaseng pagpatol ito, kahit papaano may nagagawa ito para sa presidente. Hindi yung habang panahon na lang hanggang sa matapos ang iyong term maging whipping boy ka. Maging punching bag ka. Dapat talaga ang isang presidente ay merong isang tagasagot na katulad ni Jose Claire Castro na pumapatol kahit na din sa mga maliliit na issues. Dapat merong ganyan ang isang politician, lalong-lalo na ang isang presidente. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So, kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ayaw, di ba? Ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. May nakita ako nakakaiba. Ako, malis na yung iba eh. Anyway, sabi ko, sige, bilhin ko na nga, bilhin ko yan, bilhin yung kakaiba siya. Yan na. Okay. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Oh, di ba? Ang cute, oh. Oh, di ba mga ka-clear? Tingnan, nagre-reflect yung... Pag happy, pag hindi galit, di ba? Hindi naman siya nakasimangot eh, oh. Di ba? Ang ganda-ganda. Ang cute-cute, di ba, mga ka-clear? Oh. Pag nagagalit siya, hindi na siya nagiging cute. Kasi nakangiti eh. So, dapat, ang lesson, lagi mag-smile. Para hindi yung kilay. Naggagano. Nagkasalubong. Nakangiti. Kung may message daw ba kay PBBM, tingnan niyo yung mukha niya, mga ka-clear. Natinig lang ang pangalang PBBM. Tingnan niyo siya ulit, mga ka-clear. May kahawig to eh. May kahawig pagka ganyan ang itsura niya eh, oh. Natin. Wait. Pag galit na galit eh. Ayoko na. Tingnan niyo yung itsura niya dito, ha. Parang ganito eh. Share ko lang. Nagsasalubong ang kilay eh. Yun oh. Parang ganyan oh. Ayaw, di ba? Parang ganyan lang. Parang ganyan. Pag galit. Diba? Anyway, balik tayo. Tingnan nyo oh. Oo, di ba? Mga clear, tingnan nyo dito oh. Parang pinakita ko kanina sa inyo. Bakit? Di ba? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Kaya yan, sigurado, sa panig ni Sara Duterte, sasagot yan. At sa tingin ko, readyng sumagot itong si Jose Claire Castro. At ang isang narinig ko na nga sagot dyan, baka daw mag-file ng disbarment itong si Ayaw, di ba? Sara Duterte dito sa ginagawa nitong si Jose Claire Castro sa pagkumpara dito sa dal na Chucky sa kanya. Although sinagot na naman ni Jose Claire Castro yan, sinasabi niya, kung pag-uusapan ng disbarment, mas malaki naman ang mga kasalanan na ginawa nitong si Sara Duterte para magkaroon nga ng disbarment case. At alam ko may mga nakapending na nga na disbarment case sa kanya na hindi pa nagagawan aksyon ng Supreme Court. Kasama na dito yung kaso ng kanyang pagbabanta sa presidente, sa First Lady at kay Romualdez. So ano nga naman daw ang comparison ng kanyang paglabas ng dal na sinasabi niyang kahawig ng vice presidente na nagsasalubong ng kilay pag nababanggit ang pangalan ni PBBM. Ano nga naman daw na nag-grounds yan para magkaroon siya ng disbarment case. Tinatawanan lang siya ni Jose Claire Castro. Alam mo naman ito si Jose Claire. Ito ay litigator din ito. So hindi mo kayang sindakin ito ng mga disbarment case. At alam niya, kung tutusin, kaya niyang i-cite sa Supreme Court yung pending cases nitong si Sara Duterte na mas matindi
yung ginawa niyang pagmumura on air, pagbabanta sa presidente, pagbabanta sa first lady, pagbabanta kay Romualdez noong panahon na nagme-meltdown siya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako. 哎呦我的妈！ So, paano mo nga naman i-compare yan doon sa ginagawang pagkukumpara nitong si Yusek Claire Castro doon sa kanya kay Chucky Dal. Napakalayo nga naman. Kaya tinawanan lang ito ni Yusek Claire Castro nung sabihing baka daw siya sampahan ng disbarment case dahil dito sa ginawa niya. Ang sinasabi natin dito, kahit papano, ang Malacanang ngayon, kahit maliliit na issue, malalaking issue, sinasagot na nila. Yan po ang importante. Kasi kung hindi po gagawin ng Malacanang yan, kung paulit-ulit na makakarinig sila ng mga information kahit hindi tama, marami pong tao ang maniniwala sa kanila. Maraming maniniwala. Unti-unting yung information na hindi totoo ay nagiging totoo sa ibang tao kung palagi na lang nilang naririnig yan. Kaya ngayon, yung katulad na ginagawa ngayon ni Yusek Claire Castro, whether maliliit na issue lang ito, yung mga petty issues na ganito, kahit papano, may dating yan sa mamamayang Pilipino. May dating yan sa masa na hindi mo basta-basta pwedeng kantiin ang Malacanang ng pagganong-ganon na lang. May sasagot at sasagot para sa presidente, para sa Malacanang. Yan lang po muna ang ating maliit na issue ngayon tungkol dito sa nakakatuwang pagiging patola nitong si Yusek Claire Castro tungkol dito kay Sara Duterte. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. At pakishare po natin itong ating vlog ng maraming makaalam sa ating pinag-uusapan dito sa aking channel. At mag-comment po tayo, pilitin nating masagot ang inyong mga komento. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli